purihin ng Panginoon at niloob niya na tayo po ay makatugon sa invitation ng distritong ito. So ngayon, magpapatuloy tayo mga kapatid sa ating pong pag-aaral at pipilitin ko po na bilisan ito. Isasummary ko na. May magpapakita lamang ako ng mga slide at akin na lang pong ipaparaphrase yung mga kahulugan po nito. Ngayon, ito po ay nakabase mga kapatid sa ating, siyempre, tayo po ay kiniklaim natin na tayo yung tunay na iglesia at meron tayong misyon. Kaya nga, yun po yung ating papel sa mundong ito. Maging ang Israel noon ay tinawag ng Diyos para magdala ng mabuting balita sa mga karatig bansa. Sa atin din, nanalabi sa panahong ito, ganun din po yung ating misyon. At ang tanong ay, papaano ba lumitaw? Kasi ngayon, marami pong mga nakikita po tayo, mga video, sulpot, yung ganito, ganyan. So, paano ba lumitaw ang Seventh-day Adventist? Ito po ay bahagi ng ating identity bilang Seventh-day Adventist. Ito pong makikita po ninyong diagram na yan. Ito po ay napanood ko to bata pa ako. Bago akong bautismo, nakasulat lamang sa katsa na ganyan. Subalit, hindi ko makalimutan, Brother Richard, na dito ko na-trace kung paano po natin masasabi na tayo po ay hindi nagkamali ng sinamahan. Alam niyo po kung bakit ko gustong talakayin ito? Kasi sa ating kapanahunan, yan, may mga bagong babautismuhan. Lagi po tayong kumpleto o natuturuan talaga sa ating doktrina. Subalit, hindi maiwasan sa record, sa survey, ay marami ang nakakalimot na tayo narito sa tunay na iglesia. At meron pong mga strategy na ginagawa ang kaaway kung kaya't nakakalimutan natin na tayo yung kinatuparan ng propesiya sa Biblia. At yun ay dahilan kung bakit nawawala o naliligaw ang mga kapatid. Kasi nakakalimutan po natin o nila na tayo ang nasa hula. So kung atin pong babalikan mga kapatid, bago yung 1844 na pinakasimula dyan sa diagram na yan, ay ito po ay mabilisan na lamang na ipapakita po natin. After Dark Ages mga kapatid, 1798, makikita po natin yan, 1,260 years. Naglitawan po ang iba't ibang mga sekta after po na magkaroon ng religious freedom sa ilalim po ng matinding persecution na pinangunahan ng maliit na sungay at nang hinuli po yung Papa, si Pope Pius VI noong 1798 ay nagkaroon po ng religious freedom. So ibig sabihin po ay nagkaroon ng reformasyon at nagsimulang lumitaw ang iba't ibang mga denomination o sekta. Ayan. So ipakita lang natin ito ng mabilisan kasi dyan sa bandang itaas ay dyan po tayo nanggaling. Ayan. Lumitaw si William Miller na ang kanyang focus ay second coming. Dito sa mga nauna ay meron kanya-kanya sila pong specific na mga katotohanan na itinuturo. Pagdating ni William Miller, tinuro niya naman yung second coming. Ano ang kabuluhan nung mga aral na yan kung hindi naman babalik si Kristo? Kaya lang alam natin na nagkaroon nga ng great disappointment. At after great disappointment, ay doon na po lumitaw ang grupo ng patuloy na pinag-aralan yung propesiya. Binasa po kanina sa ating scripture reading at gusto ko pong basahin lamang ang verse 10. Yan, chapter 10, verse 10. Sabi diyan, at kinuha ko ang maliit na aklat sa kamay ng anghel at aking kinain. At sa aking bibig ay matamis na gaya ng pulot at ng aking makain ay pumait ang aking tiyan. Ayan. So, ang sabi ng iba, kayo'y pumalpak sa hula. Yan, actually, hindi po Seventh-day Adventist yun, Baptist si William Miller. Kaya tayo naman minsan, dihirapan tayo. Oo nga, bunga tayo ng great disappointment. Palibhasa, tinawag na Adventist, ay hindi po Seventh-day Adventist yun po, mga kapatid. Kasi hindi Sabbath keeper si William Miller. Baptist, So, biblical po actually yung na-experience ng grupo na pinagsimulan ng samahang Seventh-day Adventist. Ngayon, ano ang ibig sabihin ng kinain? Kinain at pumait ang tiyan. Dito po sa aklat ng Jeremias, Biblia yung magpapaliwanag sa atin.
Kapitulo 15, talatang 16, ang iyong mga salita ay nangasumpungan at aking kinain, at ang iyong mga salita saga ng akin ay katuwaan at kagalakan sa aking puso, sapagkat ako'y tinawag sa iyong pangalan, o Panginoong Diyos ng mga hukbo. So ang sabi ni Jeremias, kinain niya yung salita, at ito ay kagalakan sa kanyang puso. Sa madaling salita, mayroong kahulugan yung nangyari doon sa Apokalipsis. Yung pong salita ng Diyos, yung prophecy na darating si Kristo, o yung computation ni William Miller na darating si Kristo ay masarap, matamis. Pero nung dumating yung date, nilunok ang sabi ron at naging mapait. So ito po yung nagpapatunay sa ating pong pinagsasama-samahang iglesia, mga kapatid, ay naayon sa prophecy. At sabi ng talatang 11, at sinabi nila sa akin, dapat kang manghulang muli sa maraming mga bayan at mga bansa at mga wika at mga hari. So ito na po, mga kapatid. Balikan natin yung chart kanina kasi doon natin makikita kung paano nagsimula. Pero iisa-isahin natin, pero bibilisan lang po natin. Ayan po yun pa. Starting point 1844, ito yung tinatawag na Great Disappointment. After Great Disappointment, mga kapatid, ayun na, nagsanga-sanga na. Andyan si Joshua Himes na kilala doon sa pagsisimula, at mamaya ay papasadahan natin. Magbabasa tayo ng tungkol sa kanya. Si Hiram Edson, mga kapatid, bagaman hindi siya kasama sa founder, pero meron siyang napakahalagang ginampanan sa kasaysayan ng Seventh-day Adventist. At iyang guhit sa itaas, yan po yung ating pinagsasama-samahan na pinangunahan ni Joseph Bates, James White, Ellen White, si Jean Andros, ang ating kinalalagyan ngayon. So, kasama dyan si Hiram Edson. Mamaya malalaman natin kung ano ang isa sa magandang kanyang ginawa. Bukod dyan, mga kapatid, dito sa ibaba ay meron po ritong tinatawag na mga spiritualizer Adventist, sa pamamagitan po o pinangunahan ito ni Toomer. Ayan. At pagkatapos po nito, mga kapatid, ay ang 1848 hanggang 1854, meron pong lumabas na tinatawag na Age to Come Adventist or Church of God, na pinangunahan naman ni Mars. Ayan. So, ang sumunod po ay itong si Walsh at saka si Storrs. Tinatawag naman ang kanilang samahan na Life and Advent Union. At sumunod po, mga kapatid, ay ito pong si Coming. Tinatawag po silang Adventist Christian Church. At mula dito kay Walsh at Storrs sa kayong kay Cummings ay lumitaw po si Russell. Ayan. Ito po yung Saksi ni Jehovah. Kaya ang Saksi ni Jehovah ay offshoot po ng Seventh-day Adventist. Doon sa ibaba ay meron po ditong sumangarin. Ito pong lahat ay nasa Seventh-day Adventist Encyclopedia. Yan, si Thomas ng Christadelphian. At meron din po siyang halos kahawig na paniniwala, si Wilson, na tinatawag na Church of God of the Abrahamic Faith. So, dito sa itaas ay meron po diyang si Gilbert Cramer, at yung tawag na sa kanyang saman ay Church of God Seventh Day. So pinapakita ko po ito sa inyo, mga kapatid, kasi sa totoo lang, itong mga grupong ito, bagaman marami sa kanila hindi naging successful, pero meron po silang mga kanya-kanyang paniniwala na nagkahiwa-hiwalay, at meron po silang paniniwala kung saan ay minsan di natin alam na ipapasok pala sa church. Okay? So, wala lang tayong time para i-discuss yan. Kasi, minsan, meron tayong pinangahawakang paniniwala, akala natin atin. Pero, ang totoo, hindi na nasa mainstream ng Adventist. At ito yung isang nakakalito. Ano? Maraming mananampalataya, hindi lang nagbabackslide, natitisod, or kaya hindi kinaya ang pagsubok. Marami din umaalis dahil nailigaw. Okay? So, yan ang bagay na dapat po nating pag-ingatan, mga kapatid. Ngayon, meron po akong nakitang magandang quotation mula sa isang kilalang professor ng Andros University. Ang sabi niya, in both Testament, God's people are identified as a specific people who are called and set apart by God for a unique mission. Di ba? Yan yung ating slogan ngayon, mga kapatid. Because of the exceptional revealed truth, they needed to practice and proclaim it to the world. Tandaan natin, hindi tayo tinawag ng Panginoon para umupo. Meron tayong misyon. No? Pag ikaw ay kasama na sa panampalatayang ito,
Hindi sabi ng mga Ilonggo na pungko, pamati, pauli. Tatlo, PPP. Pungko, pamati, pauli. Di ibig sabihin, umupo, nakinig, uwi. Hindi ganon, mga kapatid. Dapat naka-mindset tayo na tayong lahat ay dinala ng Panginoon sapagkat tayo ay kailangan makibahagi sa Kanyang misyon. Ngayon, tingnan po natin, papaano ho ba na-develop ang samahan mula po doon sa naka-experience ng great disappointment. Ito, mabilisan lang ito. Si Hiram Edson, mga kapatid, ano ang naging papel niya sa Seventh-day Adventist? Yan. So siya po ay galing sa Methodist. Maraming Methodist ang hindi tumanggap kay William Miller, pero maraming mga Methodist ang naging Seventh-day Adventist. At isa na nga po doon si Ellen White. Pero siya ay nahikayat sa preaching ni William Miller. So, tingnan po natin, kasi naririnig-rinig ko lang ito dati. Pero mismong nabasa ko na po sa atin mismong Encyclopedia of Seventh-day Adventist. Kung mapapansin po ninyo dyan, ang sabi niya, ayan, our fondest hopes and expectation were blasted. So, ibig sabihin, ang na-experience ni Hiram Edson ay masaklap na karanasan, mga kapatid. And such a spirit of weeping came over us as I never experienced before. Kung mapapansin po ninyo, pinapahayag niya yung sakit ng kanila pong mga naging karanasan. Sabi niya ay talagang siya po ay talagang matinding iyak ang kanyang naranasan. At ang karugtong po nito, on October 23, after praying with friends in his granary of understanding, Edson and Owen Crosser, a Millerite friend, cut through a cornfield to comfort these disappointed friends. Midway across the field, Edson related, I was stopped. Heaven seems open to my view, and I saw distinctly and clearly that instead of our high priest coming out of the most holy place of the heavenly sanctuary to his earth on October 22, 1844, he for the first time entered on that day into the second apartment of the sanctuary. Edson's word, I saw distinctly and clearly, have led to various interpretation as to whether he had a vision. I saw a flash of light. Yung salita po niya, I saw distinctly and clearly. Nakita kong malinaw o napakalinaw. So, ibig sabihin, dati kasi naririnig-rinig ko lang kung papaano. Yun po ay talagang nakarecord sa ating kasaysayan na lang siya po ay para i-comfort yung mga malulungkot na mga kaibigan. Sa pagtawid niya sa may maisan ay nagkaroon po ng liwanag at na-open sa kanyang isip, mga kapatid, na ang ating Panginoon ay hindi pala babalik sa lupang ito, kundi pumasok sa second apartment, sa heavenly sanctuary. At malinaw na nakita niya parang liwanag. Nakakita siya ng liwanag at napaka-liwanag. So, ibig sabihin, tama yung chapter 10 verse 11 na manghula kang muli o pag-aralan mo uli. Kaya, pinag-aralan po nila uli silang sama-sama, mga kapatid. Laktawan na lang po natin yung mga record sa ating kasaysayan. Pagka ating pong binalikan yung history, mga kapatid, napakaganda kasi hindi lang po isang tao ang nagdiscovery ng mga katotohanan ito. Ni-review po nila yon hanggang sa kanila pong naintindihan na tama, hindi nga second coming yon. So tama ang computation, mali lang yung event, hindi po dito sa lupa, kundi yung pagganap ng ating Panginoon doon sa most holy place na nagsimula noong 1844. Ang pagkakadiscovery ng Sabat, mga kapatid, ay ang sabi po dito, kaya nga mali tawagin na sila po Seventh-day Adventist o Adventist, pwede, pero hindi po sila Seventh-day Adventist. So, titinan po natin, ang Sabat ay hindi po doktrina na galing sa vision ni Mrs. White, kasi meron akong naalala na pinagtatawanan ang isang pastor natin, ang isang layman, na mali daw na ang Sabat ay galing kay Ellen White at hindi po niya alam yung history na kung paano nagsimula ang Sabat. So, nalaman ni Bates ang tungkol sa ikapitong araw sa pamamagitan ng isang Millerite na nangangaral na nagngangalang si Frederick
Wheeler. Nagsimulang ibinahagi ni Bates ang katotohanan tungkol sa Sabat sa mga Adventist kasi galing po ito kay Rachel Oakes. Pagkatapos napunta kay Frederick Wheeler at napunta kay Joseph Bates, mga kapatid. So, atin lang po itong lagpasan yung iba, no? Sabi po dito, when Bates came across that article, he immediately began in 140 miles trip to visit Wheeler through arriving late at night. Bates woke Wheeler up and the two men discussed and studied the rest of the night. On the way home, Bates decided he would keep the 7-day Sabbath. He became an avid promoter of it to other Millerites. So, kita nyo, pinuntahan niya, nagdamag nilang pinag-aralan. So, wala pong kinalaman. Actually, nung ini-introduce na to kay Ellen White at kay James White, ayaw nilang tanggapin. Yan. So, galing po ito sa kay Rachel Oakes, kay Wheeler, at papunta po doon kay Joseph Bates. Isa po siya sa nakatulong paano na-discover ito. So, ito namang si Joshua Himes, ay daanan lang natin ito. Ito po isa pong financer ng Millerite no nagpapublish po sila ng mga babasahin. Ayan. Si Joshua Himes ay hindi po naging Seventh-day Adventist. Siya po ay Sunday keeper. So, isunod po natin itong nasa ibaba. Bakit ito'y tinatawag na spiritualizer Adventist? Ito po ay si Sylvester Bless at si Apollos Hale. Evangelical Adventists who were led by Joshua Himes, Apollos Hale, and Sylvester Bless, and were geographically centered around Boston. Apollos Hale was prominent in Millerite movement as a preacher and organizer of camp meeting and conferences, an author of pamphlet and an editor of the Advent Herald. Bakit po sila ay naging tinatawag na spiritualizer Adventist? Sa grupo po niya ay pinatunayan na nangyari nga, dumating nga si Kristo noong 1844, pero hindi nakikita, invisible. So spiritual Adventist. Ang turo po nila ay isa sa mga sinusulatan ni Mrs. White na dapat ay mag-ingat. Tingnan muna natin yung ulat sa newsletter ng mga historian Adventist. Ang sabi rito, in the post-disappointment period of 1845, many former Millerites spiritualized the second coming by interpreting the biblical prophecy of Christ's return as having a spiritual, not literal meaning. Hence, the spiritualizers could believe that Jesus did come on October 22, 1844, not literally, but spiritually. Ang mga sulat ni Ellen White para huwag tanggapin ang kanilang paniniwala ay ginagamit ngayon ng mga anti-Trinitarian Adventist. Pinalalabas nila na yon ang kinokontra ni Mrs. White. Ano ang sulat ni Mrs. White tungkol sa mga spiritualizers Adventist? The spiritualizers who became the dominant group by the end of 1845 held that Jesus had actually come spiritually on the 10th day of 7th month in 1844. They further argued that the resurrection had taken place and that saints were spiritually living in the New Jerusalem. Some even argued that Jesus was not a literal person. This view was most clearly expressed through the pages of the Voice of the Shepherd published in Utica, New York. So, ating makikita na ang pagkakabanggit ni Mrs. White dito ay spiritual came in and talk in a fanatical and blasphemous manner that it was painful to hear him. He at last declared himself to be Jesus Christ and that there would be no literal personal appearing of Jesus. My spirit was stirred within me. I could hold my peace no longer. So, ang aking espiritu, sabi ni Mrs. White, ay nagising o hindi siya makatulog at hindi siya matahimik. So, ito po yung sinusulatan. Alam nyo kung bakit ko binabanggit ito? May mga portion ng sulat ni Mrs. White patungkol sa mga spiritualizers Adventist. Ginagamit ngayon ng mga Adventist na hindi naniniwala sa Trinity. So nakikita nyo yung deception kung hindi ho tayo nagiging maingat sa mga bagay na ito. Ano? Okay. So, sino pa isusunod natin? Ayan, si Mars. Oh, wag ganun. Mars. Joseph Mars, mga kapatid. 1802 hanggang 1863. Sino po siya? Siya po isa Amerikano na naging boga din ng Millerite movement. Siya po ay member ng Christian Connection. Ano po itong dala niya? Siya po ay mayroong aral
na tinatawag na age to come. Ano po itong age to come? In 1849, Mars published the Bible Doctrine of the Gospel Faith following Millerite views and millennium. But in 1851, in the age to come, repudiated some of this and adopted the views of John Thomas and Elpis Israel concerning a national regathering of Israel to Palestine. So, ang ibig sabihin, ito pong age to come na ito, ang sabi dyan, the age to come or glorifying restitution of all things spoken by the mouth of all the holy prophets since the world began. Ito pong aral niya, mga kapatid, ang minana ng mga Davidian. Yan. Na mayroong gathering sa Palestina bago dumating si Kristo. Kaya kung hindi po talaga natin medyo madaanan ito, hindi man ninyo matandaan, at least narinig ninyo, itong mga offshoot sa atin ngayon ay doon po nakakuha ng mga paniniwala nila, hindi sa mainstream. Ayan, kaya hindi ko may nagsasabing Adventist kami ay tama kaagad. Ay, ang dami pong Adventist ngayon. Pero ang totoo ay hindi recognize ng pamunuan talaga natin. So, dito na tayo. Ayan, si Thomas ng Christadelphian. Ano naman itong si Thomas? Si Dr. Thomas ay isang British na pinuno ng Christadelphian. Nag-focus siya sa paniniwala na muling maibabalik ang Israel at naglagay siya ng date na mangyayari ito noong 1948. Siya naman, mga kapatid, ay talaga namang naglagay na, nag-time setting po siya. Ito po ang pasimuno ng time setting, naglalagay ng date. No? Yung iba, yung nangyari na, in-interpret na spiritual. Pero ito naman siya ay nagpanibago ng pitsa. O may mali kay William Miller, ang totoo ito. Ayan. Kaya kung may maririnig po kayo ngayon ng mga Adventist na nagsasabi, ganitong taon, darating na si Kristo, yan ho ang nakasalo ng kaisipan mula kay John Thomas, mga kapatid. Ang nakakatuwa, niyang paniniwala ay ano daw? Thomas has often been branded as a false teacher and a heretic by fundamentalist Christian due to his denial of Christian doctrine regarding the Trinity. Ayan na yon. Kaya yung mga anti-Trinitarian Adventist, alam na kung saan sila nagmana. Ano? The personhood of the devil and existence of demons and various other core foundational doctrine of the Christian. So, hindi siya naniniwala na may Satanas. Ang Satanas, ikaw mismo. Gumawa ka ng masama, ay ikaw si Satanas. Aba, sabi niyang Panginoon kay Pedro, lumagay ka sa likuran ko, Satanas. O yun ang kanyang batayan, mga kapatid. So, yan ho ang masaklap sa kanya pong paniniwala. Saan niya kinuha yung pangalan ng kanyang sikta? The Christadelphian. Ito po ang ibig sabihin ay The Christadelphian, Christi. Ang tinatawag na Delphians ay galing sa Adelphoi na kapatid at ang Christi ay galing kay Kristo. Maganda naman sana. So, makikita po natin na ito yung lulo ng mga anti-Trinitarian. Yung mga Seventh Adventist hindi na naniniwala sa Trinity. Mga tagasunod ni Brother Tomas, mga kapatid. Okay. So, binibilisan na lang natin ito. Ito naman sumunod ay, ayan, yan, makita nyo, si Wilson na Church of God of the Abrahamic Faith. So, ano naman ito? Magkatabi lang sila, no? Church of God of the Abrahamic Faith may refer to the following two modern Christian groups that had the same origin. Founded by Benjamin Wilson, isa pong biblical scholar. Ito po ay kilala noong 1850 hanggang 1921. Itong si Benjamin Wilson, mga kapatid, ay meron siyang paniniwala. Ito, may mga nagmana nito sa ating palibot. Tingnan nyo. Wilson believed in the promises made to Abraham. He preached the gospel of the kingdom of God and believed in the soon return of Christ to earth. Yet, in his writings, he promoted the one faith more than the age to come. This doctrine are not mutually exclusive as one sees the latter in the former. I-explain ko na lang po dito, mga kapatid. Ang isa sa doktrina ni Benjamin Wilson ay ito yung tinatawag naming pakinggan nyo, Seventh-day
Seventh-day Adventist. Ano ibig sabihin? Seventh-day Adventist. Nakarinig na kayo? Yung lahat na nangyayari, ayan, malapit na. Oh, may COVID, may vaccine, ganito, ganyan. Nagkaroon na ng kauna-unahang papa na, Amerikano. Lagot tayo, magmundok na tayo. Nakabase sa event, kaya Seventh-day Adventist. Maraming mga nasira ang buhay dahil pinapaakyat na sa bundok at doon na ibenta yung mga ari-arian. Huwag nang mag-aral ang mga anak, mag-resign sa trabaho. Ayun, pumunta sa bundok. Nung bumalik, nangupahan na lang sa isang maliit na kwarto, ubos ang ari-arian. Ayan, kung may naririnig kayong mga ganyan, mga kapatid, ayan, galing yan kay Benjamin Wilson. Okay, dito na malapit na tayo. Si Walsh, mga kapatid. Itong si John T. Walsh, mga kapatid. Isang, din to naging mangangaral din ito ng Millerites movement. Naniniwala sila na bumalik si Kristo noong October 22, 1844. Pareho din ito ng mga spiritualizer. Kaya kung inyong mapapansin, lagpasan po natin. Ayan, sa kanya nanggaling, kung makikita po ninyo, si Walsh at saka si Cummings, makikita po niya dyan sa may bandang gitna. Tapos, mula sa kanilang mga miyembro, lumitaw si Charles Taze Russell ng Saksi ni Jehovah. Anong doktrina? Dahil naman na dumating si Kristo. Sa saksi naman, dumating noong 1914. Pinanindigan na talaga. Narito na. Hindi nilang maituro kung nasaan banda. Nakita po ninyo yung pagkakasanga-sanga. So, ibig sabihin, mga kapatid, kaya ko binabanggit itong mga bagay na ito, na sa ating panahon, ay panahon talaga ito ng magiging maingat tayo. Napansin nyo, yung tinalakay kanina ni Brother Gomer, bakit binibigyan niya ng diin yung last generation theology? Ang last generation theology o LGT, hindi po LGBT last generation theology. Ang ganda ng kanyang presentation, nag-brown out lang. Ito po'y paniniwala na naririnig ninyo sa pulpito ng Seventh-day Adventist. Pero narinig ninyo kanina kung sino yung originator nun? Ang pinagsimulan pala nun ay hindi pa tapos ang laban. Ayan, hindi pa tapos ang laban. Pag hindi tayo, naging sinless, as in perfect ang ating mga buhay, matatalo si Kristo. Mga kapatid, napakadali hong paniwalaan ito. Alam niyo kung bakit? Marami sa atin ang na-mindset na kaya tayo sumusunod para tayo maligtas. Mga kapatid, hindi tayo tutol sa pagsunod kasi minamali. Kaya tayo sumusunod dahil sa tayo ay ligtas. Hindi para iligtas. Salvation by works. May bahagi ang tao sa kaligtasan. Hindi po yan natin doktrina, mga kapatid. Kaya madali po silang matanggap kasi marami sa atin ang ganun ang ating isip. Nagsalita po kami sa live. Sa gusto po ng Seventh Adventist Fundamental Beliefs ay mag-PM sa akin, isesend ko po yung PDF. Kaunti yung nanghingi. At ang masaklap nito, Brother Richard, ay meron akong mismong tutol siya. Hindi, may bahagi tayo. Ito yung ating fundamental beliefs nandito sa ayaw basahin. Ayaw malaman na mali ang stand niya. Isipin mo yon, itinuturo mo na, ito yung atin, ito. Basta ito akin. Yan ang mahirap. Kaya kung paanong nagkanya-kanya noon, meron ding individual sa loob ng iglesia na magsasarili ng doktrina. Isipin mo, binasa ko na lahat yung ating experience of salvation. May kumontra pa rin. Tapos ang pagkontra, wala namang binabasa. Ay kung ganyan ang labanan, mga kapatid. Bakit natin sinasabi na itong Saksi ni Jehovah ay offshoot ng Seventh-day Adventist? Kahit na mag-search kayo sa Google o kaya sa AI, mga kapatid, ganito yung lumalabas Ayan Jehovah's Witnesses. Doon sa New Georgia Encyclopedia. Ito po yung nakasulat para malaki-laki. Jehovah's Witnesses were organized in Pennsylvania by Charles Taze Russell in the 1880s. Russell was deeply influenced by the eschatology or view of the world's end of the Adventist movement begun by William Miller and the Millerites. Ayan. After hearing an Adventist preacher in Allegheny, Pennsylvania in 1869, Russell developed his own apocalyptic theology, and in 1884 he incorporated the Watchtower Bible and Tract Society. Kaya kapati yung mga masisipag na mga Saksi ni Jehovah, ang totoo ay isa rin po
sa mga naimpluwensyahan ng mga dating kaanib o kasama sa mga Millerites movement, mga kapatid. Ngayon, kung babalikan po natin itong grupo ni William Miller, ito na po tayo, mga kapatid. Meron tayong katangian na sinasabi sa Revelation 12:17, masunurin sa utos at may patotoo ni Jesus. Ito, mga kapatid, ang iglesyang ito, ang sabi ni Apostol Pablo, ay hindi nagkulang sa kaloob. Ano pat kayo hindi nagkulang sa anumang kaloob na nagsisipaghintay sa pagpapahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Kompleto. So, yung dalawa, tumutupad sa utos at may patotoo ni Jesus, mga kapatid, ito po ay katangian. Yung pagtupad sa kautusan, mga kapatid, ito po ay identity o character ng tunay na iglesia. Hindi po para maligtas, kundi katangian niya na talaga ito, na siya ay ligtas. At ang patotoo ni Jesus, ang sabi po dito, at ako'y nagpatira pa sa kanyang paanan upang siya aking sambahin, at sinasabi niya sa akin, ingatan mo huwag gawin yan, ako'y kapwa mo alipin, at ang iyong mga kapatid na mayroong patotoo ni Jesus, sumamba ka sa Diyos sapagkat ang patotoo ni Jesus ay siyang espiritu ng hula. Ito na po yung ginampanan ng ating kinikilalang mensahero ng Diyos na si Ginang Ellen White. So, binanggit din ito sa Isaias, sa kautusan at sa patotoo. Kung hindi sila magsalita ng ayon salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. So, makikita po natin na malinaw na tayo ay ang katuparan ng propesiya. Tama si Brother Ronald Ubidos na pagka nasa ibang panampalataya, maswerte ka. Pag na-Adventist, maswerte sila kasi pag lumabas sila doon, may papasukan silang tama. Malas ang nasa loob ng Adventist. Malas kapag lumabas, walang papasukang tama. Tama yung sinabi niya. Kasi ito na nga yun eh. Ito yun. Ang problema, isa pa lang, sinasabi ko na kanina, na nakakalimutan natin na ito ang tunay na iglesia. May umalis. Meron po bang ika-8 iglesia sa Revelation? Wala. Ito. Walang rason para sabihin natin na mali ito. Kaya yung pong nagtuturo, mga kapatid, na mayroong maling doktrina na narito, paano mong nasabi, tunay ito, tapos mali doktrina? Ibig sabihin, paano mong masabi na ito ang tunay na iglesia, pero may mali na doktrina? Alam nyo, mga kapatid, ito ha, papakita ko lang po sa inyo, mga kapatid, kung naano dapat tayo nag-iingat. Ito pong tunay na iglesia nito, meron pong mga kaloob, sabi nga kanina. Dito po sa talatang ito, meron pong 8. Ayan, tingnan nyo na lang po. Apostol, propeta, guro, mga himala, nagpapagaling, pagtulong, pamamahala, at mga wika. Meron po siyang ibig pong sabihin pag pinag-aralan natin ng malaliman. Okay? So, lahat ng ito nasa Seventh-day Adventist, mga kapatid. Ngayon, ayon po sa ating 2023 statistics, countries and areas of the world as recognized by the United Nations, ang Seventh Adventist ay laganap, recognize hindi pa po dito yung narating na mayroon nang nangangaral doon, pero hindi pa nare-recognize, 235. At ang ating churches sa buong mundo, 103,869. Companies, 77,753. Church memberships, 23,684,237. Meron tayong ordained ministers sa 22,224 as of 2023. Mga kapatid, ganyan ako kalaganap. Yung pong mga sanga na nakita nyo kanina, wala na po yung doon. Nawala na po sila sa kasaysayan. So walang tunay doon. Pero may doktrina sila na naipapasok sa iglesia. Nakita nyo? May doktrina sila na naipapasok sa church natin ngayon. Kaya ako binanggit itong mga ito. Pareho din ito na nasa Efeso 4:11. Pero ang rason kung bakit mayroong mga kaloob sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. So ang layunin ng kaloob ay ano po? Para ang church sa ikasasakdal ng mga banal at ikatitibay ng mga kaanib sa loob ng iglesia. So hindi tayo dapat maging kasangkapan para pahinain o sirain ang iglesia, kundi dapat ang kaanib ay kasangkapan para patibayin ang mga kapatid sa loob ng iglesia. Alam nyo, ang pinakamahirap sa bahay kapag hindi natin napansin yung anay. Pag napabayaan yan, magigita mo, babagsak na lang. Kinain na pala ng anay. Marami din pong anay sa iglesia.
Kaya binabantayan po natin na huwag itong kumalat. Masyado lang ho tayong mabait. Actually, kung susundin natin yung church manual, lahat ng kumukontra sa fundamental beliefs, tiwalag. Pero mabait lang kasi caring church tayo. So, nais kong magbasa ng sulat ni Mrs. White tungkol sa magiging karanasan ng kanyang bayan. Bilang isa sa kaloob, siya ang isa sa may mahalagang gagampanan kasi biblically identified na yung remnant church. Ngayon, ang ating propetisa, yung ginamit ng Panginoon, ay meron po siyang sinasabi. Ang sabi po niya rito, sa last day events. Tingnan nyo ha, we have far more to fear from within than from without. Mas marami tayong dapat katakutan mula sa loob kaysa sa galing sa labas. Pag-aaralan ho natin mga kapatid, yung mga hula, marami po ang lilitaw galing din sa loob. Magsasarili ng turo, magsasarili ng interpretation. Yan ang dahilan kung bakit maraming offshoot. Mula sa SDARM, nandito daw yung sentro nila. O baka mayroon ditong kapatid na SDARM. O mamaya, usap tayo. Mahal namin kayo. Kala nyo ha? Mahal namin kayo. Ara mo aawayin. Hindi kapatid, bumalik tayo. The hindrance to strength and success are far greater from the church itself than from the world. Kita mo na. So, ang hadlang sa pagpapatuloy o pagtatagumpay ng gawain ay mas malaki ang porsyento na galing sa loob. Tingnan po ninyo, bato-bato sa langit, mga kapatid, huwag mo magagalit. Paano sabi ni Mrs. White? Sila po yung instrumento. Makapangaral ka ba? Ay kakagulo na. Ito yung dapat po natin pag-ingatan, mga kapatid. Problema ito kasi napaka-in-demand ng social media. Hindi na kailangang mag-ano. Ang sabi ni George Knight, ito isa pong magaling na theologian ng Adventist. The greatest threat to the Adventist message is not secularism outside, but theological erosion within. Ada po ang pinakamalaking banta sa mensahe ng Seventh-day Adventist ay hindi yung secularism sa labas, kundi theological na panggulo o panggulo sa loob. Ito po, sinabi niya based doon sa binasa natin kay Mrs. White, mga kapatid. Kaya, tingnan po natin. Sabi po rito, it will be found that those who bear false messages will not have a high sense of honor and integrity. They will deceive the people and mix up with their error the testimonies of Sister White and use her name to give influence to their work. They make such selection from the testimonies they think they can twist to support their positions. Ayan. Marami pong gumagamit ng sulat ni Mrs. White. Pero, namimili na yung kukunin ay yung susuporta sa kanyang paniniwala. So, kahit na po yung mga reform, lalo dito, may mga SDARM, Davidian, sasabihin nila, hindi itinuturo sa church yung spirit of prophecy. Ito yan. Nagputol-putol na Sabi dyan ginagamit, tinitwist. Makakabuo ng paniniwala. Tayo naman, walang malay. Di ba? So, ano po ang sinasabi? They misinterpret and misapply that which God has given to the church to warn, counsel, reprove, comfort, and encourage those who shall make up the remnant people of God. So, ano ang mahalagang papel ng Seventh-day Adventist sa mundo? Ang sabi, in a special sense, Seventh-day Adventists have been set in the world as watchmen. Ayan. Sabi po dito, ang totoong watchmen ay Seventh-day Adventists. Ayan. Watchmen and light bearers. To them has been entrusted the last warning for a perishing world. On them is shining wonderful light from the word of God. So, itong Seventh-day Adventist, mga kapatid, ay napakahalaga ng ating gagampanan. Kaya nga sabi ko, dapat mga kapatid, wala naman duda na ito nga ang fulfillment ng prophecy. Maging kasangkapan tayo
sa ikasisigla ng iglesia, hindi para sa pagkakawatak-watak. So punta tayo sa Biblia, mula dito sa Spirit of Prophecy, sa Jude 4, sapagkat may ilang taong nagsipasok ng lihim, yaong mga itinalaga ng una pa sa kahatulang ito, mga di banal, na pinalitan ng kalibugan ang biyaya ng ating Diyos, at itinatatwa ang ating iisang guro at ang Panginoong Hesukristo. Ito mga kapatid, papaano itinatatwa ang ating Panginoong Hesukristo kapag hindi ho natin pinahalagahan ang ginawa ng ating Panginoon doon sa cross? Biro mo, sabi doon sa last generation, ay tayo ang dahilan para manalo si Kristo. Nagtagumpay na nga siya. Ikalawang Pedro 2:1, noong una ay may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Gayon din naman, may darating sa gitna ninyo na mga huwad na guro. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong tumubo sa kanila ay kanilang itatakwil. Kaya di magtatagal at sila'y mapapahamak. Mga kapatid, tayo po ay iglesyang Christ-centered. Mamaya papakita ko po sa inyo. Alam nyo, after na po na halos nabuo na at marami na pong katotohanang hawak ang Seventh-day Adventist. Noong una ay meron po tayong tinatawag na landmark. Yung landmark na yan ay siyang pinaka-boundary na nagpapatunay na iba tayo sa kanila. Identity ng Seventh-day Adventist. Meron akong kinuha dito mula sa Perspective Digest or tinatawag na Publication of the Adventist Theological Society. Ang landmark ay hinango sa Kawikaan 22:28. Huwag mong aalisin ang dating muhon na inilagay ng inyong mga magulang. Ito po yung muhon ng lupa. Doon po kinuha yon. Remove not the ancient landmark, mga kapatid. So ito pong landmark na ito ay merong sinasabi si Mrs. White. Sabi niya, we have the old landmarks of truth, experience and duty to point out the way. Yet every power of darkness will be brought to bear in an effort to confuse us, if possible, but I will not write more on this strain. So, ito pong tinatawag na boundary o lindiro, no? Ang nilalaman po nito na pinaka-landmark bago tayo nagkaroon ng fundamental beliefs, ito po. Meron pong 5 laman itong landmark. Mga kapatid, ginagamit ho ito ng mga anti-Trinitarian at mga reform na iniwan natin yung old landmark. Maraming sinasabi si Mrs. White na manatili sa old landmark. Kaya yung pagtanggap sa Trinity, iniwanan daw ang old landmark. Pero yung old landmark, wala namang Trinity dyan o wala namang Godhead. Ano yan? The sanctuary, the first, second, and third angels' message, the commandments of God and the faith of Jesus, the Sabbath of the fourth commandment, and the non-immortality of the soul. So yan yung old landmark na tinatawag. Wala hong Godhead dyan kasi ginagamit ito ng mga anti-Trinitarian. So, ito po ay kinuha ko mismo sa sulat ni Ellen White. Ang sabi niya, I can call to mind nothing more than can come under the head of the old landmark, and all this cry about changing the old landmark is all imaginary. So, sabi niya, hindi daw dapat kasi old landmark, dapat walang papasok. Ibig sabihin, sa muhon, hindi pwedeng pumasok yung nasa kabilang side. Ibig sabihin, sa pananampalataya, walang makakapasok dapat na ibang doktrina. Yun yung ibig ko sabihin yan. So, kapag may pumasok daw, lahat yun ay haka-haka. Pansinin niyo po mga kapatid, merong kaloob sa iglesia. Naintindihan ba natin yan? May guro, may pastor, at iba, mga tagapangasiwa, gwardyado. Noong umpisa, tawag, may landmark, may muhon, na hindi tayo dapat mag-entertain ng ibang doktrina. Ngayon, after ng old landmark, siyempre, progressive. Nagkaroon po tayo ng kauna-unahang fundamental beliefs. Kailan ho nangyari yan? 1872, the Adventism grew, new biblical truth came to light. In 1872, a pamphlet was printed entitled A Declaration of the Fundamental Principles Taught and Practiced by the Seventh-day Adventist. Ito rin po ay nagsisilbing
Landmark, bakit tayo mayroong fundamental beliefs? Bagaman ito ay pinaniwalaan. Ito talaga ay pinaniwalaan noon. Pero hindi natin ibinilang as official. Pero ito yung pinangahawakan ng mga Seventh-day Adventists that time. Kailan po nagkaroon ng official? 1980. O bakit masyadong matagal? Hindi, meron na po tayo. Pag sinabing official, pinagbutuhan, ginawang legal, pero dati na po siyang sinusanda natin. So malinaw? Kasi ginagamit yan. History kasi nandyan. Ano yun? Bakit ganun? Patay na si Mrs. White. Ganun yung mga banat dyan eh. Mga kapatid, meron na. 1872. Ano? Sinusunda na lahat yun. Ibig sabihin, dinaan lang po sa proseso. Okay? So, ano nangyari? General Conference Session doon sa Dallas, Texas. For the very first time, the Seventh-day Adventist Church formally adopted the 27 fundamental beliefs as a denominational doctrine document. So, tandaan nyo ha, hindi ibig sabihin, doon pala nagkaroon. Matagal na. May old landmark nga dati. Nadagdagan hanggang nabuo yung 27, pero ginawang official ito sa panahon yan. Pero dati na pong itinuturo yan at pinanghawakan ng Seventh-day Adventist. At naging 28 ito, 2005. Ano ang purpose, mga kapatid? To unite the faith of the global church and officially affirm the core teachings of the Seventh-day Adventist Church. Ibig sabihin, mga kapatid, ito hindi ko alam kung paano gagawin natin ano. May fundamental beliefs tayo. Please, huwag tayong magdudoktrina ng labas doon. Yan ang nagsisilbing landmark natin. Kung meron pong manonood nito at say, mali ang tuturo ninyo na walang bahagi, hanapin po natin sa fundamental beliefs. Wala. Tandaan nyo ha, hindi tayo tuturo sa 10 utos. Iba yung explanation sa law of God, iba ang explanation sa experience of salvation. Pag ikaw nagbasa, experience of salvation, kumuha ka ng quotation sa 10 Commandments, isalpak mo sa experience of salvation, may works nga para ka maligtas, patay. Mali. Hindi ganon. Ako na nagsasabi sa inyo, hindi natin doktrina yan na salvation by works. Ang nagtuturo niyan, ang dating daan, Iglesia ni Cristo. Sa Iglesia ni Cristo, susubukin ka muna. Pag hindi ka nakakumpleto, ulit na naman. Sa dating daan din, kailangan kang sumunod sa kautusan ni Cristo para ka maligtas. Salvation by works. Ngayon, ito. What is the purpose of the Seventh Adventist fundamental beliefs? Number 1, clarification of faith. Kung mayroon gusto po tayong klaruhin, linawin sa ating pananampalataya, huwag tayong basta, pwede kayong magtanong. Pero, isanggunin nyo yung ating fundamental beliefs. Bigyan nyo sa akin yung email. Address nyo, plus drive nyo, mamaya, bigyan ko po kayo. Para sa papayapa ng iglesia. Yan po yon. Kung wala man tayong kopya, ay di manood kayo sa nagtuturo ng nakabase sa ating church. Kami, hindi sa pagmamalaki, pero sigurado na ang tinuturo namin ay turo ng church. Kasi ini-invite kami ng mga conferences para pag-lecturein. Kasi nakita po nila na tinuturo namin ay nasa pamantayan ng iglesia, pasado. Okay? So, pangalawa, unity of the church globally. No? So, dito sa una, mga kapatid, ay kailangan po natin itong clarification of faith. Kung mayroong magpo-programa, nagpaplano na magkaroon ng sariling programa, ay wag mong sarili ng kasi may napapanood din ako, bandang dito rin, programa sa radyo. Hindi, meron tayong bahagi. Sana ay maging open po tayo, mga kapatid. Ay, ibig sabihin, unity of the church globally, napakalawak na ng Seventh Adventist Church, mga kapatid. Mahigit sa 200 na bansa. At meron tayong ginagawa palaging session sa General Conference para maingatan ang pagkakanya-kanya. No? Kapag meron pong babaguhin sa doktrina natin, idadaan muna yan doon. Meron nag-post sa akin, itong si Johnson Amican, mali, nagtuturo na pwede magluto araw ng Sabado. Sabi ko, Brad, saan sa ating fundamental beliefs na bawal magluto araw ng Sabado?
at saang talata sa Biblia? Ay hanggang ngayon, walang sagot. Kasi sa totoo lang po mga kapatid, hindi ayon atin yon. Ano mang hindi dumaan sa General Conference Session na doktrina at ipapalit sa fundamental beliefs, haka-haka yun, sabi ni Mrs. White. Kanya lang yon. Kaya kung maririnig kayo, kahit pastor yan, ay hindi official natin yan. Ay hindi, bawal talaga. Ay paano ngayon yung mga hospital? Exempted dyan. Papainin mo ng lamig yung mga mayayamang mga pasyente dyan. Makasuhan ka. Paano yung mga malalaking university natin? Lutuin mo ng Friday yung tukwa. Tanghali ng Sabado, panis na yan. Di puro na food poison yan. Pakainin mo ng ay exempted yan. Ay hindi nga bawal. As simple as that mga kapatid. Common sense lang. Kung kaya mo wag magluto, so be it. Kaya mo eh. Pero sabi ni Mrs. mo, gagawin criteria para sa iba na hindi naman kaya. Nagtrabaho, tapos uwi ng Friday ng gabi, paano gagawin mo dyan? Mag-backslide na lang. Kasi sa Islam, tinitiwalag eh. Okay. When the church present in over 200 countries, there is a need for a clear and unified statement of faith to serve as a guide for teaching, evangelism, and leadership of every level of the church. Okay? So yung letter C, protection against false doctrines. Ayan ang purpose niyan, mga kapatid. Para hindi makapasok ang maling doktrina. Ang mga aral galing sa labas ay nakakapasok kapag hindi po natin alam ang fundamental beliefs of Seventh-day Adventists. May series kami ni Brother Richard, kauna-unahang season ng Katotohanan South Channel, kaming partner, 28 Fundamental Beliefs of Seventh-day Adventists. Search nyo lang sa YouTube, nandun. Naka-upload, mga kapatid. So, ano po ang sabi sa Efeso 4:14? Upang tayo huwag nang maging mga bata pa na napapahapay dito, doon at dinadala sa magkabi-kabila ng lahat ng hangin, ng aral, sa magitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. So ito, Foundation for Teaching and Ministry. Ayan. So kung tayo ay may plano na magkaroon ng programa sa social media, checkin ho natin. Hindi tayo magtuturo ng wala tayong pinagbabasehan galing sa atin para hindi tayo maging kasangkapan ng kaaway. Okay? So, tingnan po natin bilang pangwakas. Ang ating fundamental beliefs, bakit natin sinasabi at pinagmamalaki? Ang letter A, biblically founded. Yung pong tinuturo po namin na pati yung ating response sa pangangaral, repentance, pati pananampalataya ay gawa ng Diyos, hindi po galing sa amin yun. May talata po nun sa Biblia. Panoorin nyo na lang. Paano inaaring ganap ang tao, title. At saka, yung lecture ko sa CLC, What do Adventists Believe About Salvation? Ayun, may mga talata na yon. So, lahat po ng ating nasa fundamental beliefs, mga kapatid, biblically founded. Pangalawa, Christ-centered. Alam nyo, nagkaroon po ng training si Pastor Bing Alabata. Ang good news nun, sa panahon ni Pastor Jing Galang, kasama ako, dalawa kaming lima ni Brother Ronald Obidos that time na naka-attend, na napakahalaga ng Christ-centered preaching. Pag alam natin ang Christ-centered preaching, walang self-centered preaching, walang low-centered preaching. Ang problema ni Apostol Pablo sa panahon nila, mga kapatid, actually si San Pablo hindi siya tutol sa pagsunod. Hindi. Tutol siya sa mga sumusunod na hindi nakatingin kay Kristo, nakatingin sa kautusan. Hindi ho tama, mga kapatid. Ang magliligtas sa atin, hindi yung utos, yung nagbigay ng utos. Kaya kung may titingnan tayo, yung nagbigay ng utos, pag tinignan natin yung nagbigay ng utos, napakadaling sundin yung ibinigay niyang utos. Yun ang Christ-centered, mga kapatid. No? So, yung pong naririnig mong topic sa amin, mga kapatid, ay base po lahat yun. At napakaganda ng ating fundamental beliefs ay lahat ay Christ-centered. Bigyan ko kayo ng, halimbawa, 10 Commandments. Bigyan ko lang kayo ng kaunting kaalaman. Paano natin siyang gagawing Christ-centered? Ang topic mo ay 10 Commandments. Una, ipaliwanag natin na si Kristo ang nagbigay ng 10 utos. Tututo lang naman dito Iglesia ni Kristo at saksi. Siya talaga yung Diyos na naroon kasi siya rin yung nagpapakitang Diyos noon eh. Pag nalaman na po natin yon,
na si Kristo nagbigay ng kautusan doon sa Sinai, napakadali na po mga kapatid. At doon sa Mateo, kung titingnan natin, ang 10 utos ay reflection ng pag-ibig sa Panginoon. Ano? 22:36 at 37. Love the Lord your God. Love your neighbor as yourself. So, character of God, ang 10 commandments. Sa Romans 13:10, love is the fulfillment of the law. So sa Adventist mga kapatid, ang kautusan ay hindi pabigat, hindi pasanin, kundi gabay ng tao para alam niya kung ano ang kanyang gagawin. Ano? Hindi mabigat. Bakit? Kasi mahal mo si Kristo. Pag hindi mo ito Christ-centered, sasabihin ng ano, ang ganda sana ninyong doktrina, pero paano yan? Hindi ko kayang sumunod. Ang gawin mo, tanggapin mo si Kristo, nangako siya. Lahat ay magagawa sa magitan ko. Walang magagawa ang sanga kung hindi nakakabit sa puno. Kumabit ka muna kapatid. At pag nakakabit ka na, hindi pala mahirap. Christ-centered, mga kapatid. So, ay pakita na ang pagsunod ay bunga ng pag-ibig sa ating Panginoon. Ito na po yung pinaka-last natin mga kapatid. Babasahin ko na lang po yung sinabi ko kanina. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya. Siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung wala. Sabi ni Apostol Pablo, hindi ako ang nabubuhay kundi si Kristo. Mga kapatid, tandaan nyo, ito ang tunay na iglesia. Huwag niyong kalimutan, may mga nanggugulo. Meron tayong landmark, may tayong bakod na doktrina. Huwag natin i-entertain yung hindi atin. So huwag tayong mag-i-entertain mga kapatid, manatili tayo sa bayang ito sapagkat ito ang katuparan ng hula. Sana makatulong ito upang ang loyalty ng bawat isa sa atin ay hindi mabaling sa iba. At mag-ingat po tayo sa mga gawa ng kaaway. Happy Sabbath po sa atin lahat.